Hi guys, we're now live. It's our 11th day of our 30-day live challenge. So we will start our session for tonight with a prayer. Let us put ourselves in the holy presence of God, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Breathe in me, Holy Spirit, that my thoughts may all be holy. Act in me, O Holy Spirit, that my work too may be holy. Draw my heart, O Holy Spirit, that I love but what is holy. Strengthen me, O Holy Spirit, to defend all that is holy. Guard me then, O Holy Spirit, that I always may be holy. Thank you, God, for this wonderful time with you, Lord. We pray, O God, that you will give us wisdom so that we can share, Lord Jesus, what's in our thoughts. We can share, Lord God, your love to other people. This we ask and pray in the mighty name of Jesus, our Lord. Amen. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Good evening, everyone, and I hope you're enjoying. You will maglingaw-lingaw sa tanong before we will start our session for tonight. It's really a wonderful topic. No, naadyo tayo nindot kayo nga topic karong gabi una. So before that, I would like to share this song to you. Kay gimingaw na ko kanta para ninyo. So this is really my feeling every time nga makiistorya ko ninyo o maka-share ko no sa ako ang nahibaw-an. If you know the song, you can join me singing. I know you're familiar with this. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be, it's now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love stood me at the top of the world. Something in the wind has learned my name, and it's telling me that things are not the same. It's the leaves of the trees and the touch of the breeze. There's a pleasing sense of happiness for me. There is only one wish on my mind, and this day is through. I hope that I will find that tomorrow will be just the same for you and me. All I need will be mine if you are here. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love stood me at the top of the world. I'm on the top of the world looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I found ever since you've been around. Your love stood me at the top of the world. Oh yeah, I'm at the top of the world. Alright, so we are going to start our session for tonight. I hope you're enjoying no sa akong pagkanta-kanta ninyo. It's really for you guys. No, para sa dintaon malingaw sa to ang gabi no. So, our topic for tonight is about real estate investing for beginners. Where to start? So, that's really a big question for us, diba, no? Kay especially we're beginners, wala kita kay balo unsay una jud natong buhaton. No,
siguro natay kwarta, we have the idea, pero wala pa gyud tay concrete jud kaayo nga step by step guide what to do. No, especially mo tag ma-overwhelm ba sa kanindot sa ato ang idea, pero wata kay balo di ay nga dili dito siya mao or naday kulang ato. So here is the step by step guide na pwede ninyo na gamiton para mas successful mo sa inyong real estate business. Okay, so number 1. Our number 1 is about understand what real estate investing is. So, we really need to study. If you want to start a business in real estate, you really need to study what are the things that involves in purchasing, owning, managing, renting, or selling properties for profit. Dili lang day ingon no nga kanang basta natay kwarta pwede na dayta manegosyo, kundi kinahanglan gyud unang-una natong buhaton is to study, to research no kung unsa gyud ang unsay nindot nga balik nga business no para sa imuha. Then number 1 ingon ana is rental property. So if you want to have a rental business, so you need to study kung unsa man ang mga pros and cons ani nga business. So about house flipping, unsa man house flipping? Buy, renovate and sell. So ato dayon gi kanang buy and sell ba? Oh, buy and sell nga business ba? Nindot kay na siya nga business buy and sell. Pero dili sad siguro tanan kay tungod kay wala man kay balo no kung unsaon gid siya pagsugod. So this one is the best start. Understand what real estate investing is. No. Dili lang kay magunaw na ta nga mo successful na dayon ta kay kabalo na ko ani. So we need to do the second one. So what is the second one? Set your goals. No, so after we study kung unsa nga ngayon nato nga makatunan in real estate investing, we need to set our goals. So we need to determine what to achieve. No, so naagi tay dapat plans kung unsa gyud ang ato ang angay i-achieve. So are you looking for a monthly cash flow or are you looking to build long-term wealth? No, so daghan kayo mga angayan nato na kanang hunahunahon kung mag-start na ta sa business. So first, again, understand what real estate investing is. Then second is set your goals. No, we need to set our goals. Kung unsa atong gusto nga mahitabo sa atong negosyo. Then third, assess your financial situation. No, assess your financial situation. Evaluate how much money you can invest. Isa pwede ihurot na to tanatong kwarta, di ba? Kawala na tayo pang emergency. So, evaluate how much money you can invest. Then, kung ingon ana na siya, if we need to have down payment, kay sure, kung mag-business ka o for rental, we need to have down payment sa balay nga atong gustong paliton. Di ba? So, ingon ana. So, assess your financial situation. Kung kaya na ba sa imong budget na mag-start o business. Then the fourth one, choose a real estate investment strategy. No, so dili na we need strategy in order for us to be successful ani nga business. So what are the strategies na pwede natong buhaton no para sa atong real estate investment or sa ato ang business? Buy and hold rental. So, muna siya first one, buy and hold rental. So, steady income and long-term appreciation if naataan nga business. Buy, palita og property, ato sa siyang i-hold, no, atong ipastay pa sa nato siya, no, ato siyang ipa-rent for how many years? Iniktan-aw nimo nga ni times 2 na ang balik or ni times 3 na ang balik, pwede na nimo siya ibaligya. No, or palit na po kaglaing property na po. So, same na gihapon siya magbalik-balik na gihapon until mo daghan na dyan na imong property. Kung ngayon na siya ibaligya, then ibaligya nimo, then look for another property. Or kung dili nimo, kung pwede pa siya i-hold, is better sa i-hold siya, then you can look for another property to have another, kung ano po siya, income na po. Diba? Fix and flip. So, what does it mean? Buy in low price. Siguro kanang mga balay nga mga kanang medyo low price ra magid mga balay nga medyo nanay guba no. O so kana atong paliton, after that renovate. Ato siyang i-renovate. Sorry.
And then sell high. So, mupalit kag barato, imo siyang i-renovate para maka-price ka og dako, then imo siyang ipaligya og dako. So, muna siya ikaduha pod na strategy sa pag-start sa imong business. Next is buy, then rehab, then rent, then refinance, then repeat. So, muna siya gitawag og BRR strategy, no? B, then upat dayon ka, letter R. So, buy, rehab, rent, refinance, and repeat. So, mupalit ka og balay, nga imo siyang i-rehab or i-renovate nimo siya, no? Nga imo siyang ipa-rent, imo siyang i-refinance, imo na siyang ipatuyo ko na pud nimo siya balik, so imo na pud siyang i-reload na pud og balik, no? So, mo na siya magbalik-balik lang na siya, i-repeat, no? Balik-balik lang na siya imong strategy, palit na pud kag laing balay na pud, same procedure, lain na pud balay, same procedure gihapon. So, ingon ana mag-start ang imong business. So, can you just imagine if you have a business ngayon, anak, nindot kayo, no? Mag-wait lang ka, passive income kayo. So, less stress. No, ang imo lang gid is marketing strategy nimo. Dapat ang marketing nimo is maayo jud kay para naa kay sige income. Kay the more people nga mag-rent sa imong kanang unit nga gipaabangan, the more money, di ba? Next, number 5. Okay, so number 5 na ta. Again, I'll repeat para di makalimtan. First is understand what real estate investing is. Second, set your goals. Third, assess your financial situation. Fourth, choose a real estate investment strategy. Oh, kung unsaon na nimo pagpadagan imong business. And fifth one, learn your market. Okay, learn your market. Kay ba dapat kabalo ka kung ang kanang allocation nga imong gipalit, no? Kay maayo gid na siya og kanang value din ha. Labi na sa pagparent. So research areas that are growing in value or have high rental demand. So ako nag-iingon sa mga previous na ko nga mga discussions na mupalita og balay kanang na kung magparent man ganita, mupalita og balay nga located sa mga near companies, mga factories, no, nga daghan pwede possible nga mga mag-rent sa imong balay. No, so bisan og ginagmay pero kung kanunay og daghan na ang imong iparent mo, dako ra gyud gihapon na siya ang imong income. Compare kung adto ka mangita ka og balay, imong iparent og tag 20,000 o tag 30,000 kay nindot kayo ang property pero walay mo rent kaayo. Asa man imuha kanang wala kay mo rent or barato ra pero naidaghan mo rent. Of course, di ba? So kana jud naidaghan mo rent. So kung barato ra siya naidaghan possibilities nga adaghang nga mga mo rent ana kay barato ra man siya, no? So dili ma-stock ang imong property, naara gid siya income gihapon. So unsa man di ay ang mga angay nato tan-awon when you check kung okay ba ni siya nga location. Job growth. So kung giingon kanina, no, duol sa mga company or sa mga factories, kung naidaghan mga trabahante din ha, naidaghan mag-rent. Kaduha, school quality. So doon sa mga eskwelahan, especially sa mga universities, no, daghan kayo mga students din nga mag-rent. Ikadtulo, crime rates, i-check pod nimo kung dili ba na siya delikado ang location, no? Wala ba na yung mga kanang kumon kaayo nga mga dili maayo, no, nga daghang mga tao din nga medyo taas ang crime rate din ha. Then, property taxes. Okay, so muna siya. Ika-unom, build a real estate team. Okay, so what does that it mean? Pwede siya, optional na siya. Kay kung mag-build ka og team, meaning dako na jud kayo na ang imong business, no? Pero kung mag-start pa lang gani ka, dili necessary kaayo or optional na siya nga mag-need jud ka o mag-build og imong kaugalingong team pagsugod pa lang nimo sa imong business. So dili kinahanglan nga mag-inusara. So pwede kung na kay mga friends nga makahatag nimo og idea ug unsaon, better pud na siya. So real estate agents, no, like us, no, real estate agents na pwede nimong adto ka mo connect nila kay
kami man ang trained and capable sa mga unsay mga dagan aning mga real estate na mga properties ug how we can invest na in a right way o sa sakto pod na mga sakto nga kanang location na pwede nimo na mas mudaingko pa ang imuhang income. Okay. So, pwede ka mag-hire og property manager baron. So, kung mag-hire man gani ka, so magsweldo na pud ka, mo pagani pagsugod nimo no. So, dili siya advisable gid kaayo. Okay, number 7. Secure financing. Okay, so explore ways to finance your investment. O, dili kinahanglan nga imuhang kwarta imong hurot-huroton og tukod para sa imuhang negosyo. No, you apply mga financing kay para ang imong kwarta matuyok-tuyok ra gid siya. O, tanawa bitan ng mga dagko nga mga business owners, wala na nila gihurot ilang mga millions din sa isa lang ka investment. Ilang gipaagi, niloan na sila sa bank para magtuyok-tuyok ang ilang kwarta. Naamang gani sila bayaran monthly pero mas dako ang ilang ginansya. Diba? So kung inanaon pud nato kaysa nga to ang millions may mahurot. Diba? Wala pa kakabalo kung okay ba na siya nga business unya. Inahurot ng imong millions. So at least ang kana siya kanang mag-secure ka og kinsay bank financing baron or sa pag-ibig pag-ibig financing baron nimo apply kay para dili ka mahurot ang imong kwarta, no? Kay naman say mag-rent nimo. So magbayad na gyapon ka so naimpas ang imong balay, pinaagi sa mga rent atong nag-rent atong balaya, then mukuha na pud kag laing balay so mag-anam kadako ang imong business, then ang imong money nag-anam pud kadako. Mo na siya nakanindot, di ba? Okay, number 8, start small and scale up. O, dili ta kinahanglan di ay mo start og dako, no? Ato din sugod din tag og dako kay nga negosyo, no. Dili siya necessary. Start small para kung gamay ra imuhang kapital nga magamit, kung malugi man gani, dili kayo sakit sa dughan. Sakit man gani jud siguro pero dili kay inana kakalugi, di ba? So, start with one property to learn the ropes. So, ibig sabihin, start kag usa ka property, imong studyuhan, mag-study ka, unsaon pagpadagan nga mas mo double pa ang imong income ana nga property. No, after ana, kung makuha na nimo ang strategy, kung unsaon na nimo pagpadagan sa imong business, you can start another property. So, maduhan na ang imong property. So, ingon ana siya, start small and scale up. So, hinay-hinay lang ang panahon. Dili na to paspason kay daghan kayo mga lugi sa ingon ana nga negosyo. Kung mo dito dili tagbungga, no? Daghan kayo magka-problema sa ingon ana. Okay, next, step 9. Step 9 na ta. So, we have mga 10 steps, no, para makaguide gid sa inyo, ha. So, step 9, manage or outsource property management. So, pwede siguro ikaw lang sa at first, no, para wala kay swelduan, pero you have to study first, no. Before we're going to start a business, you have to study kung unsa gyud ang angay nimo nga i-business. And also, one tip, importante na before ka mag-start sa mong business, kana jud ang imuhang nakay talent ana, nakay gift ana nga side, no? And then mo jud na imong gusto nga buhaton. Link your business in your kanang duol sa imong dughan. No, ayo pagbuhat og ayo pagtukod og negosyo nga dili ka kamao. Like for example, magtukod ka og karinderya, hindi ka kamao muluto. No, lisod kaayo kung mo absent daya manuluto, sirado imong tindahan. O mabiya ba ang imong tigluto? No, kadili sakto ang sweldo. So wala na kay tigluto, wala na imong tindahan. So dapat kana jud magtukod kag negosyo, kana yung asasad ka maayo at your best. Kay para kung dili na ka magsalig sa uban, ikaw na mismo hands-on. Kung dili na mo makaya, then you can hire somebody na maka-assist nimo o makatabang nimo para di ka mabugatan. No, kay kadaghanan ba sa negosyante, no, di na lang hapit ka panuday tungod sa kabisi. No, mo ba ginatong style, di ba? Pero importante jud na dili na to kalimtan ang atong kaugalingon kung naaman ta sa negosyo, dapat nagitagapag taghapon, di ba? Kapag jud taghapon, balag daghan tag negosyo, busy kaayo ta, pero gapa jud gihapon ta, dili ta magpadala sa negosyo kay madugay unyag mawa na tas kalibutan. Dili ta happy. No, dili ta napuno lang tas kabisi.
Wala na dito para ugma. Diba? So, dapat balance ra jud ang atong kinabuhi. Then, I advise everyone, especially katong nagsugod pa og business, ayaw mo pagkuha dayon og sakyanan nga porting mahala. No, so as much as possible, less lang sa ang imuhang mga gastuonon. Ilas lang sa nato. Kung pwede pa nga, dili pa ni siya i-purchase ani nga butanga, dili kayo necessary sa business, ayaw lang sa. No, kay mahurot man imong kapital ana kung magsige nilang kagkuha bayad ato imong gikuha, like for example mukuha din ka og nindot kay nga sakyanan so magmonthly ka og dako kayo na dili di siya necessary. Ang imo ra day feeling ra jud nimo ganahan na jud ka kay mo feeling mo na dato na ka mo pag start imong business so dako na kaay ka og lugi, no? So ingon ana siya, so much better less lang sa kinahanglan mag-start ka, less lang sa mga expenses kay para dili ta mahurot ang atong kapital ngadto sa atong mga bayranan, no? Pag ganito na kaginansya dako na daghan na kitag bayranan, di ba? So listen pod kaayo. Okay, and we are now on number 10. So what's number 10? Keep learning and stay informed. Mga bitahon na nga mas nindot kin mag-attend ta og mga trainings, no? And then nindot kay karon panahon na kay available na kaayo si Google anywhere, no? So, pwede lagi kayo ta while sitting down, nagsigita og research unsa pagyaangan natong makatunan to improve our business. So, daghan sa mga YouTube, na sa mga podcast, na mga books, ug unsa man ang mga tanan nga makatabang nimo to increase your knowledge para to run that business. So, ingon ana siya kanindot karong panahon na to start a business kay dili na ta kinahanglan og expert kaayo nga mag-hire gyud ta, no? Kay pwede na ta makastudy sa kung unsa man ang atong pwedeng makatunan. Pero of course, dili sa dato i-close atong door nga naging mga expert gyud ana siya, no? So pwede po ta mag-ask nila og mga idea para lang po to increase our knowledge po at the same time ma-apply po nato unsay mga angay buhaton sa atong business. Alright? So, muto siya. Again, I will repeat para mo matuhob sa kasing-kasing o sa una-una. So, real estate investing for beginners. Number 1, step 1, understand what real estate investing is. Number 2, set your goal. Dili pwede mo start nga wala tay goal or wala tay plan. Ika-third, assess your financial situation. I-check ang imuhang savings, imuhang kwarta kung angay ba. No? Dili ba mahurot na? Usa pa gani ka negosyo, nahurot na, wala kay kwarta. Na, step number 4, choose a real estate investment strategy. Number 5, learn your market. So, dapat ato jud agtuon ang location. I-check na to kung nindot pa ni siya o lugar, no? Nindot pa ang market tinindapita. Mukita ba tanig dako? Then, number 6, build a real estate team. Okay, so optional na siya. Depende na sa imo ang kind of business, no? Pero kung dili necessary na kaayo, pwede lagi na siya, ayaw na siya, ka maggasto na ka, magsildo pa ka. Number 7, secure financing. Okay, and number 8, start small and scale up. O, dili ta mo dito up, then down. Puro dili dito, pag di ka sagod. Okay, so start small and scale up. Then number 9, manage or outsource property management. So, kita na siya mag-manage ito yung nag-study man po ta, diba? So, para wala, less sweldoanan, much better gid mag-start ta nga less gid ang expenses if possible para makita dahil na to ang atong ginansya. Then, keep learning and stay informed. So, mo ginay importante no, dili lang kay closed door kay tanga mo na kunandan mo na gid siya. So, dapat mo evolve gyud ta, no? Tapos, mo sunod gyud ta mo kuan gyud ta mo sunod gyud ta og unsay trend, no? Kung unsa ang patok sa masa, kung unsa ang kanang dali, no? Dali ra gyud kayo mahalin o dali ra gyud kayo mo maganahan sa crowd ba o sa clients ba o sa mga mo rent baron kung nagpa-rent ka, di ba? Okay. So I hope na namin na-learn karong gabi una. Ay, by the way, pero meron ko makalimot ani ako mga pag-shoutout ani ako mga viewers. Oy, sorry kayo guys ha, but I really happy jud nga naa mo karong gabi una. I want to shout out my friends, my family members nga naa jud in town. 11 day na. No, 11th day na karon pero naara gid ni siya nagpabili na gini sila gid nga
umutan-aw jud sa ako ang live. Permi, Ma'am Sherilyn Bati, thank you so much. Friend, ako na siyang friend. Close friend kay na nako dito sa akong previous nga school. Hello, Papa Ariel. Salamat sa pag-watch. Kinsa pa man ni daghan din hibi. Hello, Ma'am Edna. Thank you kayo sa kanunay jud nga pagsuporta. Sus, permi jud si Ma'am Edna. And shout out to my cousin, Dindin. Salamat kayo sa imong pag-attend. Hinugin family. Sus, ako Janice lang mga karang pamilya in town nga wala na jud bidugay-dugay na giming wa nagkita ani nila pero naa lang gihapon sa kanunay nagsinuporta ay, di ba? Oh, Ma'am Leah Rihes, my broker, thank you kayo ma'am, my broker, ako na siyang broker. Maayo kayo nga broker guys, si Ma'am Leah Rihes. So, salamat kaayo Ma'am Leah sa imong pagsuporta sa kanunay. Pero medyo in taon ni suportaan jud ko ni Ma'am Leah kanunay jud. Thank you so much sa inyong tanan. I hope next meeting or next session ugma kay maka-invite pag inyong mga friends no para automatic jud nga ma-appeal dayon sa raffle. Oh, I tell you ang katong mga nakadaog sa raffle kay ako na jud sila natagaan og prize except ni Ma'am Leah. Sorry kayo siya ang first nakadaog niya. O pa jud ako nahaton nakita mi ganina guys. Pero nakalimot jud gihapon ko og hatag kay wa na ko nadala sus kani jud intang pagka-amnesyahon gid nako usahay no motukar gyud no bisag unsaon gid nako motukar gid siya so ako gining i-visit si ma'am possible siguro ugma or next other day para mahatag na jud nako akong nindot kay gift no nindot ganahan mo. I hope naganahan to mga nakadawat. Salamat kay sa inyong pagsuporta sa kanunay. So na 30 minutes na pod ko. My goodness. Ang saan pagpaubos ani ako ang time. Intang katabian. Manintaw na ako. Eh. Okay. So, that's it for tonight, guys. So, I hope that you can invite your friends and share this video if you think na gamit pod na sa ilahan, no? O kato yung mga friends nga nagplano nga mag-start og invest og business paminawa sa to sila nako no kay para sa nasa sila makatunan ba mura kay ko expert no. I'm just sharing of what I have, so I will just do my best nga maka-explain og tarong para naasad mo makatunan nako nya dili mo mamiya no maganahan na gid gihapon mo sige tabi-tabi ko dinhi maganahan po mo maminaw nya magpagwapa jud ko permi kay para ganahan sad mo mutan-aw. Okay, sige, so good night everyone. I hope na na-enjoy gid ninyo ang karong adlaw sa to ang session, and tomorrow you'll look forward for another session nga nindot pod kaayo. And by the way, sorry kayo naadjud unta kung bana karon no together with me sa among pag-live pero naa siya other concerns nga gi-attend, so kinahanglan man gyud importante kaayo, so ako lang gyud gihapon ang naa dinhi sa inyong atubangan. I hope maka-join na gyud siya one day sa inyo ha. Ako sa to pakantahon kanindot og tingog. Charot. may kay ko nang ano. Sige, good night everyone. God bless you. Hope to see you again tomorrow. Good night, guys.